Magandang umaga sa ating lahat, mga taga si Joel Camarin. Handa na ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen. Sabi nga sa awit chapter 29 verse 2, purihin ang kanyang maluwalhating pangalan, sambahin si Yahweh sa banal ng kaayusan. Tunay nga mga kapatid na patuloy nating purihan ang ating Panginoon at patuloy natin siyang sambahin dahil siya ay dakila. Siya ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga blessings at saka patuloy na gumagabay sa atin. Kaya lalong-lalo na sa panahon ngayon, hindi hadlang ang COVID-19 na hindi tayo magsama-sama upang magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga sa awit 117 verse 1 to 2, magandang balita Biblia. Verse 1, purihin si Yahweh, dapat purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Verse 2, pagkat ang pag-ibig na ukol sa atin dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas, purihin si Yahweh. Tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we worship you and magnify your name for all the goodness and blessings you have given to us. Napakadakila mo, Panginoon. Nararapat ka lang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw ang Diyos na buhay na patuloy gumagabay sa amin sa panahon ngayon. Patuloy ka naming papurihan, Panginoon. At ikaw ang magiging sentro sa aming pananambahan sa oras na ito. We continue to worship you in Jesus' name. Amen. Sa ating pagpapatuloy, pangunahan tayo ni Sister Nikki sa ating pag-aawitan. Good morning po sa ating lahat. Isang linggo na naman po ang natapos at narito po tayong muli para papurihan ng ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos at ang buwan ng Agosto ay natapos na at ito po ang ating last Sunday ngayon. Basahin ko po mula sa mga awit, chapter 63, verses 1 to 3. Verse 1, O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Verse 2, Hayaan mo sa santuario ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kaluwalhatian at kapangyarihan. Verse 3, Ang wagas sa pag-ibig mo'y mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Tunay nga po na kahit na ang ating paligid ay paulit-ulit lamang nangyayari o even minsan parang lumalala pa, ang ating buhay ay umiikot lang sa ating mga tahanan dahil po sa pandemic. Pero nawa ang ating relasyon sa ating Panginoon ay hindi nagbabago. Patuloy pa rin natin siyang hanapin sa araw-araw at i-aim natin palagi na siya ay mapapurihan. Kaya po sa umaga pong ito ay awitan po natin ang ating Panginoon, papurihan po natin siya ng may buong puso at kagalakan. Let's worship the Lord. Ako'y malaya na. Ikaw
kong ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito, pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama, tunay na nadarama, tunay na nadarama ko. Ako ngayon'y lumalapit, hatid sa'yo'y tunay na pagsamba. Puso ko ay umaawit, ang himig ay nantay na pagsinta. Ikaw ang Diyos ng kabanalan, kaya't ang pagsintang wagas sa'yo lamang nararapat. Ikaw lamang ang aking iibigin, lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali, nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Ako ngayon lumalapit, hatid sa'yo'y tunay na pagsamba. Puso ko ay umaawit, ang himig ay nantay na pagsinta. Ikaw ang Diyos ng kabanalan, kaya't ang pagsintang wagas sa'yo lamang nararapat. Ikaw lamang ang aking iibigin, lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali, nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Ikaw lamang ang aking iibigin, lahat-lahat sa'yo ay ihahain. Sa'yo lamang ilalaan lahat ng sandali, nang walang halong pagkukunwari. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay. Pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin kang tunay.
pagkat ang nais ko habang nabubuhay ay ibigin ka tunay. Handa na ba tayong makinig ng salita ng Diyos? Ihanda natin ang ating puso't isipan at ang ating mga Biblia sa pakikinig ng salita ng Diyos na ihahayag ni Brother Pons Soliman. Magandang umaga sa ating lahat na mga kapatid. Ngayon ay panghuling linggo ng ating buwan. Is August 29. Alam niyo, sa kasalukuyan ay patuloy na nakakaranas tayo ng kadiliman sa ating buhay. Kahit tayo pong mga mananampalataya ay apektado rin po. Subalit, alam natin na ang Panginoon ay may plano sa lahat ng mga bagay nito, mga kapatid. So sa ating pong pag-aaralan na kung saan ay sana matuto tayo at makaragdag kaalaman ang pag-aaralan natin ito ngayong oras na ito. Sana bigyan tayo ng Panginoon ng wisdom upang patuloy tayong matuto, patuloy tayong magsaliksik ng kanyang salita upang maghamit po tayo, mga kapatid, sa nangyayari kasalukuyan, hindi lang po sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Katulad po ng walang tigil sa balita, ang laman po ng pahayagan, kahit na sabihin natin nakakasawa na, magdadalawang taon na, hindi instead na pababa ang problema, lalong lumalaki. Dahil patuloy na nananalasa ang hindi nating nakikitang kalaban na ang COVID-19 na yan. Ngayon, meron po siyang Delta variant na kasalukuyan. Siya po ay mas mabilis makahawa. Subalit, hindi po hadlang sa isang Kristiyano na maging magulimahanan man lang, dahil alam natin ang Diyos, ang ating Diyos na buhay, na siya lamang ang tanging kasagutan sa mga problema na to. Kung mananatili tayo, mga kapatid, sa ating sariling kakayanan, alam natin na tayo ay may stress. Subalit, ang ating Panginoon, alam natin na hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo yun, kundi lalo pa tayong dapat maging matagumpay sa nangyayari ito, sa kalagitnaan ng kadiliman sa buhay ng tao dito sa mundo na to. Sa umagang ito, mga kapatid, pinamagatan natin ang ating pag-aaralan, Light in the Midst of Darkness. Ulitin ko lang po, ang title ng ating pag-aaralan ay Light in the Midst of Darkness. Yung pong tinatawag sa Tagalog na dapat tayong magliwanag sa gitna ng kadiliman, sa madilim na mundong na kasalukuyan nating nararanasan. So, kung mayroon po tayong mga Bible o maging sa inyong mga gadget, mga kapatid, mga cellphone, mga Android cellphone, makibukas po kayo sa akin sa unang Pedro chapter 1 verse 13 to 16. Ulitin ko lang po, mga kapatid. Unang Pedro chapter 1 verse 13 to 16.
Ano pong sinasabi sa verse 13? Kaya nga, ihanda ninyo ang iyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Hesus Kristo. Verse 14, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 15, dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. And verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Mga kapatid, tayo po'y manandali ang manalangin. Humingi po tayo ng basbas at gabay sa ating Panginoon upang lalo nating magets ang ating pong pag-aaralan sa oras na ito at magsilbing tumimo sa ating mga puso at isipan. Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Amang Diyos na mahabagin, ikaw ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na hari ng mga hari. Kami po ay patuloy na nananalangin sa iyong harapan, O Lord. Bigyan mo po kami ng talento, bigyan mo kami ng wisdom upang lalo naming maunawaan ang aming pag-aaralan tungkol sa mensahe mo sa oras na ito. Alam namin, Lord, na ang lahat ng bagay na nangyayari sa kasalukuyan ay alam namin ay mayroon kang plano sa bawat isa sa amin. Alam namin na sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, alam namin ikaw ay handang magpatawad sa amin, O Lord. Kaya po, Lord, sa oras na ito, kami po ay lumalapit sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso at isipan upang maunawaan namin kung ano yung gusto mong ipahatid sa mensahe mo sa oras na ito, O Lord. Kaya maraming salamat po, Lord, sa iyong presensya. Alam namin sa oras na ito ay nasa kalagitnaan namin na sinasabi mo na isa o dalawa na nagkatipon para sa iyong pangalan. Ikaw ay nasa sentro namin, O Lord. Kaya ngayon pa lang, Lord, ay nagpapasalamat na kami na mayroon kaming Diyos na buhay na sinasandalan sa oras ng kagipitan, O Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat na binabalik po namin sa iyo na may papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mga kapatid, ngayon ang ating pag-aaralan na pinamagatan natin na light in the midst of darkness. Mga kapatid, ano ang pagkaintindi natin pag sinabing liwanag sa gitna ng kadiliman? Meron po mga question na pwede po natin dapat maunawaan kung bakit tayong mga Kristiyano, tayong mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay dapat magliwanag sa gitna ng magulong mundo na ito, o yung tinatawag na sa kadiliman ng buhay ng bawat tao. Unang-una po, hindi po tayo pwedeng magliwanag sa gitna ng kadiliman kung hindi po natin tinanggap ang ating Panginoong Yesu Kristo, mga kapatid.
siya po ang ating Panginoon, na naniniwala po tayo na siya ay namatay para tubusin ang ating kasalanan. And He rose from the grave to be our Savior. Then, God has changed you. Nang dahil po sa ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay binago niya. Dahil nung una po man, bago po tayo binago ng ating Panginoong Jesucristo, tayo rin po ay nandun po tayo sa gitna ng kadiliman sa ating buhay. Dahil hindi pa natin totoong alam kung ano ang katotohanan at kung ano ang hindi. So, kaya lang po ang magandang balita nito, kapatid. Dahil tayo ay magsilbing asin, magsilbing liwanag sa ating salibutan, gagamitin tayo ng Panginoon sa kasalukuyang nangyayari sa mundong ito, lalong-lalo na dito sa ating bansang Pilipinas. Alam natin, tayong mga Kristiyano ay palaging humaharap tayo sa tinatawag na persecution. Kung titingnan po natin yung mga salita ngayon sa millennial, yung pong magsalita ka lang ng konti tungkol sa Panginoon, para bang ang sinabi mo ay napakasama, binabas ka kaagad. Dahil hindi mo rin po sila masisi dahil nasa mundo pa sila, mga kapatid. Kaya, ang ating pong Panginoon, dahil tiwalang-tiwala po siya sa atin at alam niya nagtitiwala tayo sa Kanya at sumasampala tayo sa Kanya, mga kapatid. God left us here on this earth to be a people, mga kapatid, who walk in light in the midst of this present darkness. So, hinalo po tayo sa gitna ng kadiliman upang tayo magsilbing magdala sa liwanag sa ating mga kapatid na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Kung titingnan po natin pag-usapan po natin yung tungkol sa kadiliman. Unahin po yung sabihin natin sa nung unang panahon nung ginawa ng ating Panginoon at nilalang ang tawa ng ating Panginoon, ay alam niya palaging may kulang. Dahil nung una, ang mundo ay madilim na madilim. So, ang ginawa ng Panginoon, linagay niya ng liwanag upang makita ang kagandahan ng kanyang tinatawag na masterpiece. At yan po ang ating mundong kung saan tayo nakalagak ngayon. At pinaghiwalay niya ang liwanag at ang dilim upang meron tayong oras para magpahinga. Dahil pag sinabing madilim, mostly walang ilaw, ang kapaligiran ay tahimik. So, it's time to rest. Matutulog na lang po tayo. So, kinabukasan, purihin ang Panginoon, ginising tayo ulit upang makapag-umpisa na naman tayo sa panibagong gawain. Siguro po, hindi lingid sa inyo, pagdating ng December, marami po nagsasabi sa atin, para bang mas mahaba ang dilim ngayon kaysa sa araw. Totoo naman po talaga yun, dahil ang orbit ng sun, pagdating ng December ay nakatagilid lang. So, kaya po malamig ang panahon. So, alam natin mga kapatid, tayong mga Kristiyano ay palaging binabas tayo through persecution dahil alam natin ang mundo ay pasama ng pasama.
pag sinabi mo ang tungkol sa ating Panginoon na Diyos na buhay, para bang sa kanila ay hindi magandang pakinggan, hindi sila naniniwala, hindi mo rin po sila masisi dahil lang ang kaaway ng Panginoon ay nagdo-double time sa oras na ito dahil alam niya ang pagdating ng ating Panginoon ay malapit na para meron siyang makasama pagdating ng ating Panginoon kung saan siya ilalagak. Kaya po nandadamay siya. Katulad po na nangyayari ngayon mga kapatid. Hindi natin lubos isipin na sa kabila ng inaalaw ng ating Panginoon yung pandemya, ang mga tao still hindi pa rin naniniwala. Inuuna pa nila yung sarili lang kapakanan, katulad po dito sa Pilipinas, hindi lingid sa atin dahil alam natin ang 2022 election mga kapatid ay sa May pa. Subalit itong kasalukuyang problema ng bansa natin ay binabaliwala nila dahil ang sarili lang kapakanan, ang makamundong hangarin ay siya lang po ang nasa isip nila. Hindi nila iniisip yung kanilang kahinatnan just in case na dumating na yung tinatawag na end of the world. So, titingnan natin, pag sinabi pong kadiliman, usually, nandun niya po yung dati ka may trabaho, biglang mawalan ng trabaho dahil sa pandemya, magugutom ang pamilya mo. Di ba? Darating ang Delta variant na tinatawag. Ang daming na nagpa-positive. Minsan, meron pang natutuluyan na mamamatay. Pero still, meron pa rin giyera katulad sa Afghanistan. Meron pa rin sunog, may baha, at iba pa, marami po yan. Nandiyan na rin po yung nasasadlak sa kamatayan, ang ilan. Ilan lamang po yan mga kapatid na tayo ay nababalot tayo ng kadiliman sa ating buhay. Pag sinabi pong worldly light, ito po yung pagdating ng umaga, sisikat ang araw, makikita natin yung atmosphere, makikita natin ang tinatawag na hangganan, yung blue, yung sa taas, makikita natin yung dagat, lahat. Dahil po, nandun yung araw na sumisikat. Then, pagdating po ng mga alas 6, palubog na po ang araw, papunta na po tayo sa worldly darkness. Pero mga kapatid, hindi po yun ang pag-aaralan natin. Yun lang po yung ang pag-aaralan natin yung tungkol po sa spiritual light at saka spiritual darkness. Pag sinabi pong spiritual light, yun po yung liwanag na ibibigay ng isang lingkod ng Diyos na dahil ang lingkod ng Diyos, siya lang po ang tanging binigyan ng spiritual light ng ating Panginoon dahil siya po lang po siya ang tumanggap sa ating Panginoon bilang isang Diyos na lumalang at bilang isang Diyos na tagapagligtas sa ating buhay. So, pag sinabi po natin na ang mga taong nagpapadala pa sa udyok ng laman o sabihin natin sa galaw ng mundo, sa pansariling sa pagpupunyagi para sa kanilang sariling kapritsyo o laman, sila po yung mga tao nandun sa tinatawag na spiritual darkness. Pero ito pong napakagandang balita mga kapatid. God left
us here as light in the midst of darkness. Di ba? Points na po natin yan bilang mga Kristiyano. Isipin niyo po, pinagkatiwalaan po tayo ng ating Panginoon na magsilbing liwanag sa gitna ng kadiliman ng buhay ng mga tao. So how, ang tanong po doon, how are we to be light in darkness? Paano po tayo magliliwanag sa gitna ng kadiliman ng mga naliligaw ng landas na tao at nakatanikala sa pananalasa ng kaaway? So, ito po yung salita ng Diyos. Ito po yung sinasabi ng Bible na dapat pag-aaralan natin ngayong oras na ito. How to be light in the midst of darkness. Ano po yung unang punto na pwede natin panghawakan para maging tayo ay magsilbing maliwanag at maliwanag na ilaw sa gitna ng kadiliman sa buhay ng mga tao, lalong-lalo na sa present situation na nangyayari ngayon. Dapat ang unang punto po natin, children of God must prepare our minds. Tayo po yan. Kailangan preparado ang ating pong kaisipan, malinis, walang bahid. So, kailangan po ang ating kaisipan ay nakatuon lamang sa salita ng Diyos upang mahibahagi natin sa mga taong nasa gitna ng kadiliman na hindi nakakilala sa Panginoon. So, tayo po yung magpapakilala sa ating Diyos na buhay. Para po sa kanilang kaligtasan. Siguro po, bilang isang mga Kristiyano, mga kapatid, if we only assess our spiritual life, unang tanong po, gaano natin kadalas o paglaanan ng oras ang pagbabasa ng salita ng Diyos at manalangin? Yun po yung unang tanong. Gaano natin kadalas? Tayo na po siguro yung makakasagot nun. So ito po yung tinatawag na kasama din po ito yung pananalangin. Kaya po nasabi natin, habang pinifeed natin ang ating mind sa salita ng Diyos, mga kapatid, pinifeed po na ang ating mind sa pananalangin. The more ng ilaw ay patuloy na nagliliwanag. Kailanman po hindi siya malolobat. How often, mga kapatid, we spend times in the words of God in prayer? So, yun po yun. Di ba, mapapansin po natin na usually, alam naman natin na ang panalangin, ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pag-a-apply sa salita ng Diyos, alam naman natin ito yung dapat nating gawin, di ba? Bilang isang mga anak ng Diyos. Pero, bakit nangyayari yung pagminsan tayo mismo mga Kristiyano, wala na tayong oras para sa pagbabasa ng salita ng Diyos, para sa pananalangin. Wala rin din tayong oras upang kausapin natin ang ating asawang hindi pa nakakakilala sa Panginoon, mga anak na pasaway. Dahil tayo mismo, mga kapatid, na tayong unang nakakilala sa Panginoon, nawawalan na tayong time para pag-usap-usapan natin ang
tungkol sa salita ng Diyos at kung ano ang totoo at kung ano ang mabuti. Dahil sa ating pong pamilya, nawawalan na po tayo ng oras dahil sa ating kabisihan. Yun po yung unang dahilan. Kaya po, instead of being like sa kalagitnaan ng kadiliman sa buhay ng ibang tao, tayo rin po mismo, Kristiyano na, ay nabibiktima. Mostly, sino po yung nabibiktima ng kaaway, mga kapatid? Unang-una po, mga kapatid, yung taong walang time kay Kristo. Ibig sabihin, walang time sa pagbabasa ng Bible, salita ng Diyos. Walang time para sa manalangin. Wala ring time sa buhay spiritual. In short, kulang ang oras para gawaing pangmundo. So, nakakalungkot isipin, mga kapatid, kung patuloy nating hahayaan mag-reign ang hari ng mundo na ito, walang iba kundi ang kaaway ng ating Panginoon. Kailanman hindi mawawalan ng oras ang dyablo dahil yun po yun talagang layunin niya sa mga Kristiyano para kuhanin ang oras para wala na tayong time na magipagniig sa ating Panginoon. Kaya pag minsan, there are so many Christians who profess to know Christ as Savior, lives as desperate and dark. Katulad po sila ng mga tao na wala pang Kristo sa buhay. Bakit? Dahil po, they shoot the wrong target. They aim at the wrong goal. Isipin niyo po, nakakalungkot isipin pag minsan ang lahat ng nagpapatotoo, lalong-lalo na yung mga nasa ICU, naging critical sa COVID-19, masasabi nila, nagko-confess sila sa ating Panginoon through their mind dahil di na sila makapagsalita. Bakit? Kung kailan nasa bingit tayo ng tinatawag na between life and death, saka lang natin mahalala ang Panginoon. Hindi ba pwede, mga kapatid, na habang malakas tayo, habang buhay tayo, habang pwede tayong gamitin ng ating Panginoon, hindi ba pwedeng isigit natin sa ating pang-araw-araw na gawain aside sa ating pangmundong trabaho? So, meron pong akong nabasa na ang pangalan niya po ay Matthew de Emmons. Ito pong Matthew de Emmons, siya po ay Olympian, katulad po ni Ugas, na tinalo niya ang pambansang kamaw natin na si Manny Pacquiao. Si Matthew de Emmons, yung pong last record niya sa Olympic, nagkaroon po siya ng gold, nagkaroon siya ng silver, bronze medal. Siya po ay ang laro niya yung parang dart target, rifleman ang tawag. To make the long story short, in the year 2004, Summer Olympic, siya po na yun ang naglilid. Isang guhit na lang, isang target na lang, makukuha niya yung gold. Kampante na siya. Dahil alam niya, wala nang makatatalo sa kanya.
Nakakalimutan niya. Ang Panginoon nagbigay ng talento sa kanya at nagbigay ng karangalan sa kanya dahil nagmalaki na siya. Siguro sabi niya parang si Muhammad Ali nung kapanahon niya, I am the greatest, the world's greatest king. Sabi niya nung kapanahonan niya na palaging champion sa boxing, heavyweight champion. Pero ano po yung ending ni Muhammad Ali? Nagkaroon po siya ng tinatawag na parking stones ba yun? Yung gumaganyan yung kanyang kamay. So, bumagsak din po siya. Dahil sa kanyang kasikatan, nakakalimutan niya ang nagbigay ng talento sa kanya. So, ang nangyari po sa ating rifleman na si Matthew De Emmons, ganun din po ang naging senaryo na naging kampante na siya, siguro naging overconfident na siya, nakakalimutan niya na may Panginoon, nagbigay siya ng ano. So, okay naman po nahit naman niya yung target Kaya lang, natalo pa rin siya. Bakit? He shot the wrong target. Ibig sabihin, sa isipan niya, yun ang dapat targetin. Pero ang nangyari, hindi pala yung dapat targetin. So, he shot the wrong target. So, ano pong pwede nating makuha sa kwento na ito, mga kapatid? Sinasabi sa unang Pedro chapter 1 verse 10. Kaya nga ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat nyong gawin. Maging mahinahan kayo. Pag sinabi pong mahinahon, malumanay, so pwedeng mapagpakumbaba. So isipin nyo muna ang isang bagay bago nyo gawin. Kung ito ba ay ayon sa kalooban ng Panginoon o ayon lang masasarili nating kalooban. Yun po yung tinatawag na mahinahon. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Heso Kristo. Tingnan po natin sa English, sa NIV version. Sa 1 Peter chapter 1 verse 13, therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming. So, ibig sabihin na pag na-reveal na po ang pagdating ng ating Panginoon, kailangan po madandan po tayo na ang ating mindset ay yung pagka-alerto natin, yung pagkamahinahon natin. So, para makakaasa tayo na tatamuhin natin lahat ito pag nahayag na si Yesu Kristo. So, sinasabi rin po ni Pablo sa mga taga-Epeso, sinasabi po na ang katotohanan lamang ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ulitin ko po, ang katotohanan lamang ay ang salita ng Diyos. Naalala ko yung pinag-aralan natin sa Bible study. So, nung una pa man, nandun na yung salita. At ang salita ay naging tao. So, ano pong ibig sabihin? Ang katotohanan lamang ay ang salita ng Diyos. So, bilang mga Kristiyano, mga kapatid, dapat ipamuhay lamang natin ang katotohanan. Ano po yung sinasabi ni Pablo at tagubili niya sa mga taga-Epeso? Makikita po natin sa Epeso chapter 6 verse 10 to
11. Sabi po sa verse 10, bilang pagbawakas, ano po sinabi niya? Magpakatibay kayo sa kalakasan ng gagaling sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan, mga kapatid. Hindi po niya sinabi doon na bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan ninyo, sa kapangyarihan ninyo. Wala po siyang ganon. Dahil titibay lang po, kahit kailanman, hindi po natin pwedeng pangalandakan ang sarili nating kalakasan. Dahil kailanman ay kulang pa rin yan. All we have to do, mga kapatid, dapat magpakatibay tayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Dahil kailangan po, only the power of our Lord, dun po tayo palaging kumapit. We must have to embrace in the power of our Lord, mga kapatid. Ano po sinasabi sa verse 11? Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan at sandatang pandigma. Saan? Kanino? Na kaloob ng Diyos. Hindi po niya sinabi, gamitin nyo ang lahat ng kagamitan na ginawa nyo na pandigma, kundi mga kagamitan lamang at sandata pandigma na kaloob ng Diyos upang, sabi niya, mapaglabanan ninyo ang pakananang dyablo. Tingnan niyo po yun. Kung mapapansin niyo po ang sa mundong ito, ang US, ang USSR, yan po ang mga superpower na tinatawag na lugar, country, na kaya nilang inventoyin yung pinakamalakas na kagamitang pandigma, katulad po ng sabihin natin na yung mga Scud missile na yan, yung mga jet fighter na yan na tinatawag lang faster than light. Sa isang iglap, gaganyan ka lang, nandun na, hindi, sounds na lang makikita mo. Hindi po yan ang ibig na sabihin para mapaglabanan niya at magapi ang kanyang mga kalaban. Subalit, ano pong nangyayari sa kasalukuyan na hangin lamang po, COVID-19 lamang po, nagamit ba yung mga Scud? Hindi po. Pero ang tao, ang buong mundo ay naguluhan dahil hindi nila nakikita ang kanilang kalaban. So, nasayang lang ang kanilang pagpupunyagi at hindi nila magamit-gamit dahil hindi nila alam kung sino yung tatargetin nila. So, yun lamang po, ang sandatang pandigma na kaloob ng Diyos lamang ang pwedeng gamitin upang mapaglabanan natin ang pakana ng dyablo. Nandiyan lang po yung salita ng Diyos, nandiyan lang po yung pananalangin, nandiyan lang po yung pagtitiwala, nandiyan lang po yung pagpapasakop. Yun lang mga sandata na pwede natin gamitin. Ang lahat po ay mangyayari dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. So, ano po sinasabi ni Pablo, Ephesians chapter 6 verse 10 to 11? Finally, my brethren, be strong in the Lord, in the power of His might. Then verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the wiles of the devil, para po mapaglabanan natin ang pandiling lang at pakana ng dyablo. Kaya po mga kapatid, ang lahat ng nakasulat sa Bible ay totoo. Mga kapatid, once na humiwalay po tayo kung ano pong sinasabi ng Biblia
na alam natin ito yung katotohanan, kailanman kapatid, we cannot be light in darkness if our minds do not embrace the truth of God's Word. Kailanman mga kapatid, hindi tayo pwedeng magliwanag sa kalagitnaan ng kadiliman sa buhay ng mundo, sa mga tao ng mundong ito, kung ang ating pong mindset ay hindi po nakayakap sa katotohanan ng salita ng Diyos. We need to think as God thinks and do as God says. Dapat maging obedient Christian lang po tayo. Masunurin po tayo. Pasinin po natin, kung mababasa po natin, baka nabasa nyo rin po. Kung titingnan natin yung, mababasa natin yung, yung sa Jeremiah, when God sent prophet Jeremiah to speak His word to a people that would not hear, the Lord told him. Bakit? Bakit po minsan yung pinapasabi ng Panginoon sa mga tao, kahit sabihin pong sila yung mga Kristiyano during that time, bakit hindi nila naririnig kung ano yung ibig sabihin ng Panginoon or hindi nila maintindihan? Bakit po? Dahil at that time, kahit nung unang panahon po ni Propeta Jeremiah, some Christians live by their emotions. Marami pong Kristiyano nabubuhay sa kanilang tinatawag na feelings. Dapat, ang isa lang po ang dapat natin gawin bilang isang Kristiyano. Kailangan bilang isang Kristiyano, hindi na tayo po pwedeng mamuhay ayon sa emotion lang ng ating puso, ayon lang sa ating kaisipan, yung napipil natin. Kailangan mamumuhay tayo sa ating totoong pananampalataya sa ating Panginoon. Mangyayari din yun sa atin sa kasalukuyan. Yung nangyayari po, yung mga tao na kinakausap ni Prophet Jeremiah during the Old Testament times. Halimbawa po, minsan, may makikita po tayo na isang tao, makikita mo, lango sa alak, makikita mo, siguro, pwede natin sabihin na nakatikim siya sa pinagbabawal na gamot. Pero isipin po natin, hindi po nag-iisa ang taong yon. Siya po ay ginamit lamang. Bakit kanyo po? That person, he is controlled by the alcohol. So, dalawa po yun. And the other vices. Ganon din po yun. Kinokontrol po ng tao na yun ng alcohol o sabihin natin ng drugs. Kaya po, nalasing siya, nag-amok siya, nanggulo siya. So, dalawa po sila. Dahil kinokontrol po siya ng mga parapernalya dito sa mundo na yun po yung nakasira sa kanya, katulad ng alcohol. Ano pong points natin dito, mga kapatid? Tayo po, bilang mga Kristiyano, bilang tinawag na anak ng Diyos, bilang tinawag na lingkod ng Diyos, dapat po, ang magiging control point natin is the Word and the Spirit of God only.
we have to walk in the Spirit. Dapat po ang Holy Spirit, ang siya na po ang kumokontrol sa atin mga kapatid. Ano pong sinasabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verse 1 and 4? Tingnan po natin to. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang taong nakipag-isa na kay Kristo Jesus. Tingnan po, ganda, di ba? Kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, kailanman, hindi na siya hahatulang maparusahan. That is good news. Ano pa sinabi sa verse 4? Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa kalooban ng Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. So, kailangan po, we have to walk in the Holy Spirit. At ang pangalawa po, we have to walk in love. Ito po yung may problema pag minsan. Kailangan po, bilang isang mananampalataya, nandun po yung paglakad natin na may pagmamahal. Lalo na sa panahon ngayon ng pandemya, may nagugutom, may nawawalan ng trabaho, lahat problematic, stressful. So, dapat nandun yung pagmamahal natin sa kanila. Kaya nga po, naalala ko yung Thanksgiving po natin sa ating anniversary, mga kapatid. Di ba? Puro pasasalamat dahil unang-una na nalasama ng COVID na yan, hindi tayo pinabayaan ng Panginoon na magkaroon ng COVID. Pangalawa, na nalasama ng COVID na yan, magdadalawang taon ng pandemya, hindi niya tayo pinabayaan ng ating Panginoon na hindi natin mabayaran ang bangko para sa kanyang kapilya. At ang pangatlo, hindi po pinabayaan ng ating Panginoon ang ating pong pastor na si Pastor Elmer. Siya po, nung nagkukwento siya, in 1 minute time, pag hindi siya nakarating, pag na-traffic siya o hindi siya nakarating sa ospital ng Chinese, dead ball na ang ating pong buting pastor na si Pastor Elmer. Pero hindi po nangyari yon. Because sa ating mga panalangin, sa panalangin ng iba, sa panalangin ng pamilya niya, nagkaisa tayo with all our heart. Panalangin dito, panalangin doon. Ang ating pong pastor ay nandyan po, nakapagsalita na lately so kailanman, yun yung tinatawag na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwan, as long as na i-embrace natin ang ating Panginoon at paglingkuran lang natin, as long as na we focus our mind set to our Lord. Kaya palakpakan po natin ating Panginoon sa buhay ni Pastor Elmer. Ito po yung napakagandang parte. Kinukwento po nila, hindi sila nagtataka sila kung saan lahat ng gagaling ang pinambayad nila sa ospital. Parang nagsobra pa yata Parang ganun So, ibig sabihin, talagang ang ating pong Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. Siya po ang Diyos na buhay na dapat lang nating paglingkuran.
sa espiritu at katotohanan. So, we have to walk in love. Kailangan yung pagmamahala nandun po sa ating palagi. Ang ating Panginoon ay magiging sentro sa ating buhay. Diba? Sabi nga po sa Tagalog, sabi ni Pablo sa mga taga-Epeso, chapter 5, verse 2, mamuhay kayo ng punong-puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Purihin ang Panginoon. We are to walk in the light, mga kapatid. Kailangan po, lumakad po tayo sa maliwanag. Huwag po tayong padayo sa kadiliman ng mundo na ito, na isipin po natin palagi na ang ating Diyos na buhay, kailanman hindi niya tayo dadalhin sa kadiliman, kundi tayo po ay gagawin niyang bilang isang manining na liwanag para sa mga taong nasa kadiliman. Kaya, ito po sinasabi sa unang 1, chapter 1, verse 7. Ngunit, kung namumuhay tayo ayon sa liwanag, mga kapatid, gaya ng pananatili niya sa liwanag, tayo'y magkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesucristo. Amen. So, sinasabi rin po sa unang Pedro chapter 4 verse 7. Ito po, tandaan po natin to, mga kapatid. Malapit na ang wakas ng lahat ng mga bagay, kaya't maging mapagtimpi kayo. Panatiling malinaw ang iyong pag-iisip upang kayo'y, nandito na naman tayo, makapanalangin. Di ba? Napakasarap. So, we must learn how to pray. Kailangan po, bibigyan po natin ng priority ang pagbabasa ng Biblia. Bibigyan po natin ng priority na kahit once a week o sabihin natin kung yung pag-uusap natin na hindi lang po para sa katawang panlupa natin. Pag-usapan natin sa pamilya yung tungkol sa ating Panginoon. Dahil yan lamang po ang ating magiging sandata pagdating ng wakas sa ating buhay. Diba? Napakasarap po. So, we who are children of God, mga kapatid, should be looking for Jesus every single day of our life. It is put this way in another. Dapat po, pagkagising lang po natin, mga kapatid, magpasalamat na tayo, ginising tayo, may panibagong buhay na naman. So, magpapatuloy naman ang pagbibigay natin ng liwanag sa gitna ng kadiliman sa buhay ng mga tao. So, nandun po yung pasasalamat, nandun po yung pananalangin, nandun po yung pagbabasa ng salita ng Diyos. So, ito, tingnan natin. Ano po sinasabi sa Hebreo chapter 12 verse 2? Ituon natin ang ating paningin kay Jesus, na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating, ano po yun? Pananampalataya, mga kapatid. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya kinaiya ang mamatay sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. So, mga kapatid, ang unang puntos po natin kung paano po tayo na maging isang maliwanag na ilaw sa gitna ng kadiliman sa buhay ng tao. Kailangan ang lahat ng anak ng Diyos must prepare their minds. At ang pangalawa, children of God must shape
our conduct. Pag sinabi pong shape, mga kapatid, yung po tinatawag na hubugin natin ang ating pag-uugali, at bantayan natin ang ating pag-uugali. Kaya po, nung nag-aaral tayo, meron tayong tinatawag na subject na good manners and right conduct. Ibig sabihin po, palagi po natin tinatanong sa ating sarili, dapat ang pagkilos po natin ay palagi po natin tinatanong, ito ba'y nakakalugod sa Panginoon o taliwas sa kagusto ng Panginoon ang aking pag-uugali? Ako ba ay katitisuran? Nakikita ba ang liwanag sa buhay ko sa mga taong nasa kadiliman? Yun po ang palagi nating dapat itanong. So, bilang isang lingkod ng Diyos, mga kapatid, paano po natin tatargetin ng isang maliit na butas sa isang madilim na parte? Di ba, tsamba-tsamba na lang? So, di ba? Dapat, bilang Kristiyano o lingkod ng Diyos, dapat wala na po tayo sa parteng kadiliman para yung pong target natin o sabihin natin kakausapin o sabihin natin target natin na tao na may dala sa liwanag na nandun sa kadiliman, makikita natin at makikita niya tayo. Hindi tayo tinatawag na suntok sa buwan. Maliwanag po na sinasabi sa unang Pedro chapter 1 verse 14. Basahin po natin ang verse 14. Ano po sinasabi doon? Bilang masunuring mga anak, tingnan po ang salitang masunuring mga anak. Bilang nandun po yung pagsunod. Huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa. Tingnan niyo po huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kay wala pang tunay na pagkaunawa. So personally, dinaanan ko na po yan. At marami pong kalalakihan ng dumaan dyan. Kaya po, ika nga, sasabihin po na natin na nandun po tayo sa kadiliman. Pag sinabi pong kadiliman, yung pong nag-e-enjoy ka sa mga bagay na ginagawa mo na ang Panginoon naman ay nalulungkot siya. Ang dyablo naman ay tumatawa dahil nakukuha niya tayo, natatanikalayo tayo sa gawaing pangmundo. So, ngayon, bilang isang masunuring anak, kalimutan na natin yung mga old stuff na nangyayari sa atin noon. So, dapat wag na tayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa natin noon. Kaya nga may mga nightclub nung araw, hindi naman sinabing wala naman day club, di ba? Nightclub dahil madilim. Yung tinatawag na patay sindi. So, bilang mga anak ng Diyos, sabi niya, we are to be obedient children. Katulad po ng mensahe ni Pastor Elmerson nung nandun po yung mabuting tagasunod na anak. Tayo po ay sumunod. So, kailangan po, we are to put into practice our faith. Kaya pananatili nating matatag at makita sa ating buhay ang ating pananampalataya. Mga kapatid, all we have to do, kailan makita sa ating buhay na we are to be genuinely do what Christ has told us to do. We are not to live in the way that we used to live.
kailangan ang buhay po natin ay nakabase na sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi na po ang sarili natin ang magpapatakbo sa sarili nating buhay, kundi ang Panginoon lamang. Tandaan po natin mga kapatid, kailanman hindi pwedeng takpan ang kadiliman sa isang kadiliman. Tanging ilaw lang mga kapatid ang pwedeng pangtakip sa isang taong nasa kadiliman ng buhay. Ang lingkod lamang at ang anak ng Diyos. Yun lamang ang mga taong na nakipag-isa na kay Kristo mga kapatid. So, we are quickened now mga kapatid. Tingnan niyo po yan. We are made alive and light by Jesus. We are no longer, ito po, tandaan natin ha, we are no longer children of this world. Dahil passerby lang po tayo rito mga kapatid. But, we are already children of God. So, kailangan, kung ano po yung kalooban ng Panginoon, kung ano po yung nakakalugod sa Panginoon, yun lang po ang magiging attitude. Nandyan po yung sinasabi natin, we are to be like. O, pag sinabi pong kailangan po magliwanag tayo. Pag sinabi pong magliwanag, kalakip na po yung liwanag ng pagmamahal, kalakip na po yung liwanag na ina-uplift tayo, katulad ng ginagawa natin sa iba. So, yung liwanag po na hindi, walang dapat ipagmayabang ang kanyang sarili, kundi ang palagi niyang inuuna at pinapriority yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Kailangan po yung liwanag na yan ay palaging tumiting sa taas. Bakit kanya po? Because the Father is our lights. So, kailangan po, we are to be obedient children of God, mga kapatid. So, at the same time, we are not imitators anymore in this world. Kaya, mga kapatid, let's prepare our minds and shape our conduct. At ang pong panghuli, para po magliwanag sa gitna ng madilim na lugar nito mga kapatid, ang ating pong panghuling puntos, children of God must seek to be holy and live sacrificially. So, basahin po natin ang sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma chapter 12 verse 1 to 2. Sabi po sa verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At ang sa verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. We are to live together as obedient children, mga kapatid. So, we are to be focused upon Christ only. And we have to live like Christ only. So, sinasabi rin po sa 1 Peter chapter 1 verse 15-16, but as He which had called you is holy, so be holy in all manner of conversation, because it is written, be holy, for
I am holy. Dito po sa pinag-usapan natin, ano po bang ibig sabihin ng holy, mga kapatid? Sa ating pong verse. When you think of the word holy, ano po yung sumasagi sa isip nyo? What do you think of, mga kapatid? Sometimes, mapapansin nyo, ang iba, ang simbahan daw po, yung mga chapels or cathedral na tinatawag, pag pasok mo sa loob, may makita kang mga chandelier, napakaganda, iba-ibang talagang ang liwanag ng loob ng chapel, ang liwanag ng loob ng cathedral. Meron kang makita sa gilid na merong rebulto na nagpapasa ng krus, may rebulto na nakahawak ng Biblia, merong angels, at may mga paintings pa, yung mga stations of the cross na tinatawag. Yun po ang kaisipan ng ibang tao na ang lugar po na yun ay sacred, ay holy. Sometimes, iba naman po yung pananaw ng iba. Pagdating po sa service, o sabihin nating worship service, pag narinig nila ang mga tugtugin, lalo na yung mga organ, yung mga hymns, mga ganon, mga kapatid. Tapos, ang ganda ng melody ng music. Sabi niya, ang sarap naman, nakaka-bless yung parang holy ang dating. Sabing ganon. So, yun po yung paniniwala ng iba. Pero sa katotohanan po, mga kapatid, holy means to do what God says, do. And reject what God says. Yun po yung tinatawag na totoong holy. Kung ano po dapat gawin, kung anong gustong pagawa ng ating Panginoon sa atin, at i-reject natin o i-eject natin ang mga bagay kung pina-eject ng ating Panginoon. Ibig po sabihin, holiness is to imitate God in behavior. Kaya makikita po natin sa Revelation na sabi nga po, kung mababasa niyo po doon, God is holy, which means what He says is right, is always right. Tandaan po natin ang ating pong Panginoon, mga kapatid, ay hindi nagsasalita ng kasinungalingan. Only Satan is the father of lies. Wala na pong iba. Kaya, kung ating pong Panginoon ay hindi siya nagsisinungaling, ang salat ng ang salita niya ay pawang katotohanan. So, yan din ang dapat na maging attitude. We must imitate God's behavior. So, ano pong sinasabi sa Numbers chapter 23 verse 19, mga bilang 23 verse 19. Pakinggan niyo po ito, mga kapatid. Ang Diyos ay hindi sinungaling na tulad ng tao. Ano mang sabihin niya'y kanyang gagawin. Kung mangangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Na kung paano ang Diyos ay siyang liwanag, dapat mamuhay po tayo ayon sa liwanag upang makita ang liwanag sa gitna ng ating kadiliman. Pero iba po yung tinatawag na pangako ng tao eh. Sabi nga po doon may kasabihan promises are made to be broken. Sa ating pong Panginoon, hindi po. Ang lahat ng pangako niyang Panginoon ay tinutupad niya.
Katulad po ng sinasabi ng 1 John 1:5 sa Tagalog, ito ang aming naririnig sa kanyang anak at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa kanya. So ibig po sabihin, sa ating pong Panginoon, there is no darkness at all. So, bilang isa sa mga pinili ng Diyos sa ating buhay, ay diyan dapat nakasalalay yung tinatawag na kadiliman, na tayo po yung pinili niya para maging ilaw sa sanlibutan na ito. So ano pong dapat natin gawin? We must follow Christ. At ang pangalawa, we must follow His Word. Kailangan po, we must be led of His Spirit. At ang pangapat, we must be holy. Tandaan po natin, ang ating pong Panginoong Jesucristo, ito po yung pakatandaan natin, is not a visitor to our life. Hindi po siya bisita sa ating buhay, ang ating pong Panginoong Jesucristo. But He is at home in every aspect of our life. Pag sinabi pong all means all at wala na pong iba yun, we are to imitate God. So mga kapatid, sa ating pong pagtatapos, bilang patuloy na pagliliwanag sa gitna ng nananalasang kadiliman sa buhay ng tao ngayon. So, tayo po ay mamuhay no matter where we go or what we do, mga kapatid. Kailangan po sa ating buhay, we must look different than the darkness. We are to live, mga kapatid, to honor our Lord. Dahil Jesus gave everything for us. And we are called to give everything to Him. Tandaan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. The Scripture is our flashlight, and we are headed towards glory. So, ano pong dapat natin gawin? Take off the old man and put on the new. For Christ lives in. So, dahil po nananahan na ating Panginoon si Kristo sa ating buhay, let us all focus on Jesus Christ, na which is our leader, our Savior and Lord. Kaya po, bilang mga kapatid sa pananampalataya, para kagamit-gamit po tayo na bilang isang nagliliwanag at maliwanag na ilaw sa gitna ng kadiliman sa mundo na to, o sabihin natin pong this present darkness, kailangan po we must prepare our mind. Pangalawa, bilang isang ng Diyos, we must shape our conduct. At ang pong panghuli, bilang isang mga anak nyo, ng Diyos, we must seek to be holy and live sacrificially. To God be the highest glory. Sana po natuto tayo sa mensahe ng ating Panginoon sa oras na ito, at may apply po, Lord, natin na patuloy lang po tayong magliwanag. Alam natin ang mundo natin ay pasama ng pasama, at ang Panginoon ay malapit na ang kanyang pagdating. So, marami pong mga kaluluwa na nasa kadiliman pa sa ngayon. So, kailangan po magpagamit po tayo, mga kapatid. We must, ang pinakasusi lang po dyan ay we must study the God's Word, katulad po ng ginagawa natin na Bible study, puspusan na panalangin,
at maging obedient children po tayo para magamit po tayo. So kung paano kabanalan ang ating Panginoon, dapat mamuhay po tayo sa kabanalan. Dahil pong lahat ay manalangin. Dear Father God, maraming salamat po Lord sa mensahe mo sa oras na ito. At nawa po Lord ang lahat naming napag-aralan ay tumimo sa aming mga puso at isipan. Turuan mo po kami Lord kung paano po kami patuloy na magliliwanag sa gitna ng kadiliman na nananalasa dito sa mundong ito. Hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Kung ano man Lord ang mga bagay, ang mga hindrances na bumabalot po sa amin para hindi kami magamit bilang isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Mangyari po tanggalin mo po, bigyan mo po kami ng wisdom, turuan mo po kami na maging masunuring anak ng Diyos, O Lord. At nawa po Lord, makita po sa amin ang aming pag-uugali, makita po sa amin ang aming pagpapakumbaba, at makikita po rin po sa amin ang tanging Diyos lang po namin ay Ikaw, at ang Diyos na buhay ay ang mananatili sa aming paglakad bilang isang anak ng Diyos, O Lord. Kaya maraming salamat po Lord, at nawa basbasan mo ang lahat ng aming mga kapatid, ang lahat po ng mga nakikinig sa iba't ibang parte ng bansa, hindi po lang dito sa Pilipinas. At nawa po Lord, bigyan mo po sila ng wisdom upang sila rin po ay magamit bilang liwanag sa kanilang lugar, O Lord. Kaya po Lord, talian mo po ang kapangyarihan ng Diablo upang patuloy na hindi manalasa sa kadaliman nito. At nawa po Lord sa panahon na ito, na Ikaw lang pong patuloy na mag-reign dito sa gulong mundo na ito, Lord. Kaya ngayon pa lang po, nagpapasalamat po kami sa iyo na nagkaroon po kami ng Diyos na buhay, na patuloy namin pong sinasandalan, patuloy namin pong patuloy po namin sambahan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po Lord. Ang lahat na ito ipinabalik po namin sa iyo na may papurit pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.